Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, pinagdiriwang natin ang dakilang kabistahan ng kalinisan paglilihis sa mahal na Birheng Maria. Patuloy tayong paakay kay Maria. Patuloy natin siyang tularan sa ating buhay upang bilang kanyang mga anak, lagi tayong makatahak ayon sa kanyang tinahakan, sa kanyang isinabuhay, sa kanyang mga inspirasyon. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na ba ako nagkasal sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan, ang mahal na bireng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasaway ng lahat, pagundangan sa kanyang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay, upang kami maging dapat makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyo'y ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo
ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nung panahon yun, Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakadagdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa libi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayang pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sabagat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka.
Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sabagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mabagpalang umaga po sa inyong lahat. Bilang pagbibigay po natin ng karangalan at pagpapahalaga natin sa kabisahan ni Maria ang Immaculada Concepcion, pasalubungan po natin siya ng masigabong palakpakan. Kung titingnan po natin sa kalendaryo ng simbahan, ang pagdiriwang ng kabisahan kay Maria ay buwan-buwan. Di po ba pag-Enero, kabistahan ni Maria bilang anak ng Diyos. Pagdating ng Pebrero, kabistahan ni Maria ang mahal na Birhen ng Lourdes. Kapag Marso, makikita natin yung pagbati sa kanya ng anghel at marami pang mga pagdiriwang ng kabistahan kay Maria. Ang mga kabistahan na ito ay bunga ng pagpapala na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang mga kabistahan na ito ay bilang pagpapahayag natin bilang mga Kristiyano ang kanyang anak, sabagat mahalaga ang papel na ginampanan niya sa ating simbahan. At sa lahat ng pagdiriwang ng kanyang kabistahan, isa sa pinakamahalaga ay ang ating ibinagdiriwang sa araw na ito, kabistahan ng Immaculada Concepcion, ang kalinis-linisang paglilihis sa kanya ng kanyang inang si Santa Ana. Bakit nga ba siya nilinis? Bakit nga ba sa sinapupunan pa lamang ni Santa Ana ay hindi na siya nagmana ng kasalanang orihinal? Sabagat siya ang magiging luklukan, ang kanyang sinapupunan, ang paglalagyan ng anak ng Diyos, ang tutubos sa sanlibutan, ang magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. At ito ay napakalaking pagpapala sa kanya. Isang makabuluhang titulo, Immaculada Concepcion. Pero yung kanyang pagpapala na tinanggap sa Diyos ay hindi lamang titulo na kanyang tinatanggap. Ito ay kanyang pinangatawanan at kanyang ipinakita ang kahulugan sa kanyang pamumuhay. Pag sinabing kalinis-linisan, naroon ang kanyang kabutihan. Pag sinabi nating kalinis-linisan, tiyak naroon lagi ang salitang kabanalan. Kaya kung titingnan natin kung si Maria ay tumanggap ng pagpapala, siya rin ay naging pagpapala sa ating mga Kristiyano,
siya rin ay naging pagpapala sa ating kanyang mga anak. Kung titingnan po natin ang buhay ni Maria, ay napakarami po niyang mga katangian na ipinakita sa atin. Mga katangian na dapat maging inspirasyon, mga katangian na dapat maging pagpapala sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Minsan, para maging makabuluhan ang ating pagiging mga Katoliko, ay naghahanap tayo ng mga inspirasyon, naghahanap tayo ng magiging mga modelo upang tayo ay tunay na makasunod sa kalooban ng Diyos. At isa sa pinakamahalagang inspirasyon at modelo ay ang ating mahal na Birhen. Ano nga ba ang kanyang ipinakita sa atin? Ano nga ba ang mga inspirasyon na ibinibigay niya sa atin? Na kung aakuin natin at pangangatawan din natin sa ating pamumuhay, tunay nga tayo ay mga alagad at mga anak ng ating mahal na Birhen. Ano ba ang kanyang mga katangian? Siguro ay hindi na tayo pakalalayo pa, tingnan lang po natin ang kanyang pangalan, Maria, na sa bawat letra ay lutang na lutang ang kanyang mga katangian at inspirasyon. Una, ay tingnan po natin ang letter M sa kanyang pangalan. Ano ang ibig sabihin? Ano ang inspirasyon? Ito ay ang kanyang pagbabakita ng pagiging modelo ng pananampalataya. Ano ba ang pagiging modelo ng pananampalataya? Kung babalikan po natin ang ating binasang mabuting balita, litaw na litaw ang kanyang pagiging modelo ng pananampalataya. Ano ba ang eksena ng ating mabuting balita? Siya ay binati ng anghel. Mayroong sinabi sa kanya, Maria, ikaw ay maglilihi ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Iyon ay kanyang pinagnilayan sa kanyang puso. Pagkatapos siya ay tumugon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Pag sinabi nating modelo ng pananampalataya, iugnay natin to sa pakikinig ng salita ng Diyos. Si Maria, pinakinggan niya ang sinabi ng anghel. At hindi lamang niya pinakinggan, iyon ay kanyang pinagnilayan sa kanyang puso. Ano ba ang nakikita niya sa sinasabi ng anghel? Ito ay maaaring maging kahulugan ng kanyang kamatayan. Sabagat ang isang babae, nung panahon na yon, na nagdadalang tao at wala namang asawa, maaaring maparusahan siya ng kamatayan. Pero yung ba ang kanyang inisip na maaari siyang mamatay? Hindi. Maaari naroon yung kanyang pag-iisip na kung hindi siya tutugon sa sinabi ng anghel, magpapatuloy ang kamatayan ng mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan. At pagkatapos siyang magnilay, tumugon ang kanyang dila, ako'y alipin lamang ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Pag sinabi nating modelo ng pananampalataya sa ating kasalukuyang panahon, pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ito ay nangangahulugan na merong dapat involvement at tatlong bahagi ng ating katawan. Ang salita ng Diyos dapat pumupunta sa ating isipan, sa ating mga ulo. Ang salita ng Diyos ay dapat pinagninilayan sa ating mga puso at pagkatapos pagnilayan, kikilos ang ating mga kamay, magsasalita ang ating mga bibig, tutuparin natin ang sinasabi, ang kalooban, ang kautusan ng Panginoon. Si Maria, modelo ng pananampalataya, tayo ay kanyang anak, tularan natin ang kanyang pagiging modelo ng pananampalataya sa ating buhay. Ikalawa,
ay makikita natin sa pangalan ni Maria ang letter A. Ito ay ang kanyang pagbabakita ng kanyang pagiging aba, ang kanyang pagiging mababa ang loob. Nang tanggapin ni Maria ang dakilang karangalan bilang Immaculada Concepcion, bilang ina ng Diyos, hindi po niya ito ipinagmayabang. Hindi niya po ito ipinagmalaki na maaari na siyang ilagay sa pedestal ng kanyang kapwa Hudyo. Bagkus ang kanyang titulo, Immaculada Concepcion, ina ng Diyos, ay isang napakalaking responsibilidad. Di po ba, pagkatapos siyang malaman na siya nagdadalang tao, ang una niyang ginawa ay pinuntahan niya ang kanyang pinsang si Elizabeth upang paglingkuran. Hindi niya alintana ang layo, hindi niya alintana ang pagod, hindi niya alintana na maaaring malagay ang kanyang sarili sa panganib. Ang kanyang iniisip, ako ay maglilingkod, ako ay magbibigay ng sarili para mapangatawanan ko ang pagpapala at biyayang ibinibigay sa akin ng Diyos. Ikatlo, makikita po natin sa pangalan ni Maria ang letter R. Kung tayo po ay nagdarasal ng rosaryo, isa sa ating dinadasal ay litanya. At sa litanya ay ating binabanggit Rosa Mystica. Pag sinabi po nating rosas, ang talaga daw orihinal na dalawang kulay nito ay kulay puti at kulay pula. Pag sinabi nating puti, ito ang simbolo ng kanyang pagiging Immaculada Concepcion. Siya ay malinis, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang pamumuhay, kung ating titingnan, ay kalinis-linisan, walang bahid anuman ng kasalanan. At kaya hindi naman, ang kanyang buhay ay buhay ng kulay pula, pagpapakasakit nang si Kristo ay nakabayubay sa krus. Nagdurugo ang kanyang puso, nasasaktan ang kanyang kalooban. Bagamat ito ang kanyang nararamdaman, patuloy ang kanyang pagbibigay ng sarili sa kanyang anak na si Jesus. At gayon din ang kanyang nararamdaman sa atin. Kung tayo ay paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan, kung tayo ay paulit-ulit na lumalayo sa kanyang anak na si Jesus, paulit-ulit nating tinatarakan ang kanyang puso, sapagat bilang kanyang anak, patuloy niya tayong nais na maging mabuti, tumahak sa landas ng kabanalan upang makasama tayo ng kanyang anak pagdating ng takdang panahon. Ikaapat, kung titingnan po natin ang pangalan ni Maria, letter I, ang kanyang pagiging ina. At sa kanyang pagiging ina, kung babalikan natin yung pagkawala ni Kristo sa templo, ay halos hindi siya makatulog. Nag-aalala ang kanyang puso hanggat hindi niya natadagpuan ang kanyang anak. Kaya nga ilang araw din nilang hinanap si Jesus at nang matagpuan, bilang isang ina ay naroon ang kanyang lubos na kaligayahan. Ang ina na nawala ng anak nang makita, naroon ang kaligayahan, kasayahan sa kanyang puso. At iyon ang gusto niyang iparating sa atin bilang ating ina. Kung ating titingnan sa iba't ibang panig ng mundo, ay paulit-ulit na nagpapakita ang ating mahal na Birhen. At ano yung kanyang laging mensahe? Magbagong buhay tayo, magdasal tayo ng Santo Rosario, ipanalangin natin ang bawat makasalanan upang magbalik loob sa kanyang anak na si Jesus.
Ang kanyang mensahe bilang isang ina ay laging mensahe ng paghahanap sa kanyang mga anak na naligaw ng landas. Patuloy, paulit-ulit na ginagampanan ni Maria ang kanyang pagiging ina kay Kristo at ang kanyang pagiging ina sa ating lahat. At ikalima, makikita natin sa pangalan ni Maria ang kanyang pagiging alagad. Si Maria, kahit siya ang ina ni Jesus, naroon ang kanyang pakikinig sa kanyang anak. Kung titingnan po natin sa kasalan sa Kana, no? Sa isang Hudyo, kapag ikinakasal, mahalagang bahagi ng kultura ay laging mayroong alak. Mauubos na yung alak ng mga ikinasal. Mapapahiya yung mga ikinasal. Kaya bilang isang ina, lumapit siya sa kanyang anak, "Anak, wala ng alak, mauubos na ang alak ng mga ikinasal." Ano sabi ni Jesus? "Ano ba yung pinagkakaabalahanan mo, ginang? Hindi ko pa panahon upang gumawa ng himala." Pero bilang isang ina, nakinig siya sa kanyang anak at gayon din naman, binigyan niya ng instruction yung mga tauhan doon sa kasalan. Pakinggan ninyo ang kanyang sasabihin. Ina, pero nakikinig sa kanyang anak. Ito ay kanyang pagpapakita ng pagiging alagad ni Jesus. At hindi nang tingnan natin sa buhay natin bilang anak ni Maria. Kapag tayo ay nagsisimba, kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kapag tayo ay nagkakaroon ng BEC, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, lagi nating pakikinggan ang kanyang sinasabi sa atin. Pero ang isang alagad, hindi lamang nakikinig. Ang isang tunay na alagad, matapos na makinig, susundin ang sinasabi ni Kristo, isa sa buhay ng buong kabutihan at kabanalan ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculada Concepcion, wag lang po nating makita ang petsa ng pagdiriwang na ito, December 8. Wag lang po nating makita ang ating gagawin na prosesyon na simbolo ng paglalakbay sa buhay. Ang tingnan po natin, ano ang mensahe, ano ang itinuturo, ano ang inspirasyon sa atin ng kabistahang ito. Tingnan muli natin si Maria. Sana bilang kanyang mga anak, tayo ay laging maging modelo ng pananampalataya, maging aba tayo sa harap ng Panginoon, maging malinis ang ating buhay, handa tayong magsakripisyo, tayo ay matuto na maghanap ng ating kapwa na naliligaw ng landas. Sana maging tunay na alagad tayo ni Kristo, hindi sa loob ng simbahan, kundi lahat ng bahagi ng ating buhay, tinutularan natin ang ating mahal na Birhen. Muli po, palakpakan natin si Maria. Ipahayag po natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako tao, pagdalo sa ating kaligtas. Tayo sa lahat ng Espiritu Santo, yamiran at naging tao, sa krus dahil sa atin, sa atin ni Poncio Pilato, ay itinibing
Siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasalatan. Siya sa kalakitan at naluklok sa kanan ng amang may kapal. Upang makumaan ng mga buhay at mga patay. Masambalataya ako sa Espiritu Santo. Noon na nagbibigay buhay ang nagaling sa mahal sa anak. Sinasamba siya at pinararangan. Isa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag na pagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sakali ni sinisang paglilihi sa kanya, nahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi, sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito. Samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at Lumikha. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tayo, naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magdiwang ng walang katapusan, kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, idalangin po natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Ama at Lumikha, dinggin mo kami sa aming pananalangin, nakasama ng kalisinisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo, upang maging ina ni Jesus na iyong anak, na nabubuhay tagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat, pag-aalay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, pamagahin natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na naliligtas na ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayon dakilang kabistahan ng kalinisanisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan, nakatulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumansampalataya sa iyong kaloob sa kanya, ay mahango sa tanang kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y nababanaagang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aari sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal. Sabagat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan ng buhay at kabanalan.
Walang sawa mong tinitibon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kalob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kini naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang bagamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang maling bagabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat kay aming iniaalay sa iyo, ang buhay at banal na paghahayag ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami pagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mabuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan naman niya kami magamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, ng mga martir at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama na iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Dennis ng danang mga obispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kubkubin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling
at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw. Sabagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos ayon sa aral ng pananampalataya at pag-ibig, awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kabamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kabayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kabayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kabayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Bilang magkakapatid, magbigayan kayo't maghangad ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang patuloy na tumatawag sa atin upang tayo maging tunay na modelo ng pananampalataya. Siya ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaaniyahan na makisala sa pagdiriwang ng banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa aming mga sugat na likha ng kasalanan, na di mo'y tinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal, na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at patuloy na maging modelo at inspirasyon ng tunay na pananampalataya. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.